Maikling balik-aral. Tanong, ilarawan ang pagkakaiba at pagkakapareho ng batas at tungkulin. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Paano nauugnay ang mga alituntunin sa ating mga karapatan at tungkulin? Panghikayat na gawain. Punan ang kahon na, ito ang sagot ko ngayon, ng iyong sagot sa mahalagang tanong na, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Isulat ito sa inyong kwaderno. Mahalagang tanong, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Ito ang sagot ko ngayon. Tanong, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Pagkatapos ng pagtalakay. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ibigay ang kahulugan at gumawa ng pangungusap mula sa mga salitang nakalista sa ibaba. Salita, kahulugan, pangungusap. Una, alituntunin. Pangalawa, pamayanan. Isip, usap, sulat, ulat. Ano kaya ang mangyayari kung walang mga alituntunin sa paaralan, sa kalsada, sa pamilya at sa pamayanan? Kumuha ng pareha at mag-isip ng 3 hanggang 5 sagot sa tanong. Kumuha kayo ng isa pang pares at bumuo ng 4 na grupo upang pag-usapan ang inyong naisip na mga sagot. Isulat ang inyong mga sagot sa Manila paper o papel. Iulat ito sa klase. Paaralan, tahanan, kalsada, pamayanan. Alituntunin o patakaran. Bakit ito mahalaga? Ang mga alituntunin o patakaran ay hango sa ating mga tungkulin na nag-ugat mula sa ating mga karapatan. May mga patakaran tayo dahil tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Ang karapatan na tratuhin ng pantay, ang karapatan na maging ligtas, ang karapatan na marinig, ang karapatan na mag-aral at iba pa. Ang mga alituntunin ay nagsisilbing tagapagpaalala sa ating mga tungkulin na huwag abusuhin o ipagpawalang bahala ang ating mga karapatan. Manipis lamang ang pagitan ng ating mga karapatan at tungkulin. Maaaring mas madali para sa atin na angkinin ang ating mga karapatan at kalimutan ang ating mga tungkulin, kaya't ang mga alituntunin ay mahalagang instrumento na nagsisilbing paalala o babala at matulungan tayo na balansihin ang pag-angkin sa ating mga karapatan at tungkulin. Sa ganitong paraan lamang tayo mabubuhay ng maayos at payapa sa ating komunidad at makapamuhay ng produktibo at may dignidad bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Pagproseso ng pag-unawa, panuto. Kumuha ng kapareha. Pag-usapan at ilista ang mga alituntunin sa pamayanan na sinusunod mo at ng iyong pamilya. Ilista ang mga paraan ng pagsunod na iyong ginagawa. Gabay mo ang halimbawa sa loob ng kahon. Mga alituntunin sa aking pamayanan. Mga alituntunin sa aming bayan tungkol sa wastong pamamahala sa basura. Mga alituntunin sa aming bayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Mga alituntunin sa pamayanan na dapat tuparin ng pamilya. Ang mga tuntunin o mga patakaran sa bawat pamayanan ay dapat sundin ng lahat ng pamilyang nakatira rito upang makamit ang kabutihang panlahat. Ang pagsunod sa mga patakaran o alituntunin sa pamayanan ay mabuting gawin na dapat ay palaging isinasabuhay ng mga mamamayang Pilipino. Kahit ikaw ay bata pa, may magagawa kang paraan upang makapagpahayag na ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino. Ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Makakatulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga alituntunin na kanilang ipinatutupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili. Narito ang ilan sa mga alituntunin na dapat nating sinusunod sa ating pamayanan. Huwag putulin ang mga puno. Tumawid sa tamang tawiran. Sumunod sa mga batas trapiko. Panatilihin ang kalinisan sa pamayanan. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan. Mag-ingat sa pagbaba at pag-akyat sa hagdanan. Tumingin sa kaliwa at sa kanan bago tumawid sa daan. Gamitin ng wasto ang mga pampublikong palikuran. Paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Makilahok sa mga proyekto o programa ng pamayanan para sa mga kabataan. Kailangan ng isang mamamayan ay sumunod sa mga tuntunin na ipinapatupad ng pamayanan upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Huwag nating baliwalain ang mga tuntuning ito. Dapat tayong makiisa at sumunod sa mga patakaran upang magkaroon ng isang maayos at payapang pamayanan. Ikaw, ano ang ginagawa mo bilang mag-aaral upang masunod ang mga alituntunin? Mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ito ay para sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya.
Pagproseso ng pag-unawa. Ipaliwanag kung ano ang naunawaan mo tungkol sa mga alituntunin sa pamayanan. Buuin lamang ang umpisang pangungusap sa loob ng kahon. Ilista rin ang mga patakaran sa inyong pamayanan na alam mo at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga. Mga patakaran. Alam mo na ang mga patakaran sa pamayanan ay kumpletuhin ang pangungusap. Gawain. Isulat ang mga patakaran sa pamayanan at bakit ito mahalaga. Mga alituntunin. Bakit ito mahalaga? Palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ang palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan, kaunlaran at seguridad ng lahat ng mga kasapi ng lipunan. Narito ang ilang paraan kung paano maisasabuhay ang palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Pagpapakita ng mabuting halimbawa. Bilang isang individual, mahalaga na maging mahalimbawa ka ng maayos na pag-uugali at pagsunod sa mga alituntunin. Ang iyong mga kilos ay maaaring maging inspirasyon sa iba upang gawin rin ang parehong bagay. Pakikilahok sa mga aktibidad komunidad. Sumali sa mga aktibidad ng komunidad na naglalayong magturo at magtaguyod ng mga halaga ng pagsunod sa mga alituntunin. Ito ay maaaring maging isang paraan upang makilala ang mga kapwa na may parehong pananaw at layunin. Pakikipagtulungan sa mga otoridad. Maging handa na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamayanan tulad ng mga lokal na opisyal at pulisya. Ang pagbibigay ng impormasyon at pagtulong sa pagpapatupad ng mga batas at regulasyon ay pagpapakita ng iyong paggalang at pakikisa sa buong pamayanan. Edukasyon at kampanya. Magsagawa o sumuporta sa mga edukasyonal na kampanya tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ang pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga tao sa mga batas at regulasyon ay maaaring magdulot ng mas malawak na suporta at pagsunod. Regular na nagpapaalala. Magbigay ng regular na paalala sa mga kasapi ng pamilya at komunidad tungkol sa mga mahalagang alituntunin at regulasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpapaskil ng mga abiso sa mga pampublikong lugar o pamamagitan ng mga komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan. Gawaing aralin, mapaisip. Panuto, upang maisabuhay mo ang palagiang pagsunod sa mga alituntunin, ilarawan kung paano mo gagawin ang mga sumusunod na mga paraan ng pagsunod sa mga alituntunin. Una, pagpapakita ng mabuting halimbawa. Gagawin ko ang patlang. Ikalawa, pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad. Gagawin ko ang patlang. Ikatlo, pakikipagtulungan sa mga otoridad. Gagawin ko ang patlang. Ikaapat, edukasyon at kampanya. Gagawin ko ang patlang. Ikalima, regular na pagpapaalala. Gagawin ko ang patlang. Paglalapat at pag-uugnay. Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtalakay ng iyong sagot sa mahalagang tanong na, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Isulat ito sa iyong kwaderno. Pinatnubayang pagsasanay. Pabaong pagkatuto. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Mahalagang tanong, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Pagninilay sa pagkatuto. Suri sarili. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang tanong sa loob ng kahon bilang gabay sa pagsagot. Pagsusulit, essay. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa 3 hanggang 5 pangungusap.